Buong akala ko, tumalima sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito pong si Direktor Richard L. Manila na ng DSUD Region 3. Ano ba yung utos ng Pangulong Marcos? Bumaba kayo sa mga homeowners association, resolbahin ninyo ang mga problema alinsunod sa people's-centered programs ng gobyerno. Ang bihira, oh. Mukhang nagkamali ako. Hindi lang mukha, talaga nagkamali ako, ano? Bakit mukha mo? Abay, lumalabas na nakialam lamang itong si Direktor sa usapin namin dito, legal na usapin sa Dika Homes, Mikawayan Subdivision, Mikawayan, Bulacan, no? Para protektahan, protektahan ang matagal nang umaapak-apak sa aming mga karapatan, aming kapakanan at kinabukasan namin mga Dikanyans dito, no? Protektahan ang developer namin dito, ang 8990 Hoodlums Incorporated. Paano? Abay, yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito ng ating Journey to Democracy. Ito po yung ating century serye na ating pamamagatan na moral, legal, at beneficial to all Dikanyans, HOA, halalan. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa pwera sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo. Pwede po inyo lagi nakandang maglingkod. Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako din po ang founder at founder ng Philippine Trial by Jury Movement at Partido KKK 2.0 Demokratiko, ang magsusulong ng pagtataguyod, pagpapatuloy ng naunsyaming layunin na dakila at dalisay na layunin o diwa ng himagsikan. Pagtatatag ng demokratikong o malayang bayan demokratiko ala Amerika, na may mas pinalawak na sangguniang bayan sa pamamagitan ng mga nanunungkulan sa gobyerno at ng mga soberanong mga mamamayan, lalo't higit pagpapairal ng hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Isang sagradong boto lang. So, paano? Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan sa 2028. Abay, pahirit ng konting suporta. Ayun po ay aking hinihikayat na like dito po sa ating mga contents, ano po, na ating advokasya, share, mag-subscribe sa may pindot ng notification bell para po updated kayo sa ating mga bagong uploaded o kaya ay live streaming videos, ano po, para sa kapakanan po nating lahat, halos lahat sa atin, kundi man tayong lahat ay makikinabang sa hanay ng puwersa 99.9%. It's a prayer. So, paano? Sige. Tuloy na po natin ang kilatisan. No po? So, nag-issue po ng order itong si Manila. Dahil nga doon sa marching order ni Pangulong Bongbong Marcos, diniklara niya ang mga incorporators at directors ng Deka Homes Suwad HOA na functos officio. Terminated na po ang kanilang termino na dapat matagal man terminated noong pa pong February 24, 2022.
Pero ngayon lang na ginawa, o last year lang na ginawa, late last year, ano po. O ngayon, natuwa na kami. O, kasi ang order niya kasama ang pag-a-appoint ng DCCUDR3 ng interim board. Okay. O, doon pa lang, question ko na, ha? Bakit makikialam sila? Wala naman silang pakialam. Ang pwede na lang gawin, encourage kami. Hindi na pwede kami utusan, manduhan na magtatag ng huwa. Lalo't higit, hindi na kami pwede utusan na ipagpatuloy yung pinatay na nila na buhay ng huwa di kahuwa. Ang gusto po ng karamihan dito, magtatag na panibago at lehitimong homeowners association. No? Ganun pa man, sige ka ko. Kung yan ang gusto nyo, di sige. No, ha? So nag-appoint po sila. Ay doon pa lang sa appointment, nagpalabas na po sila itong Huwad de Cahoa, no, ha, ng advisory. No? Lahat ng mga hindi bayad ng illegal na monthly dues na 500 pesos sa paghahakot ng basura lang, ha? No? Ha? Hindi po pwedeng volunteer na maging bahagi ng interim board. Sa madaling salita, kinamada na po nila, hinukos-pukos na po nila. No, ha? Kumbaga, nilutong Macau na nila para lahat lang na po pwede pumasok bilang interim board ay mga anay sa aming hanay. Na mga tuta ng Huwad de Cahoa. Okay, so ganun na nangyari. No, ha? Pero sige ka ko, pagbigyan pa rin natin. So sa una pong General Assembly, pinatawag ng kanilang tumatayong pinuno, si Ator ini Ivan Garnel, no, ha? Ang topic ng General Assembly, siyempre, halalan para sa Elecom. So sa halalan para sa Elecom, ang mungkahi ko, dapat ating limbagin ang election rules, ano ho? At konti siguro mga pahapyaw na inisyal na palaman ng bylaws. O election rules, sa bylaws din po yan, eh. Okay, so hindi po siya pumayag. May agenda daw sila. Kaya nag-walkout ako, eh. No? Ayaw nila na pag-usapan yung election rules dahil giit nitong si Ator ini Ivan Garnel, meron daw ang Huwad de Cahoa na bylaws na. Yun na lang daw, yun ang kanya iginigit na aming gagamitin. So, teka muna. Naman akong tubig. Doon po sa bylaws ng Huwad de Cahoa na isinumitin nila sa DHSUD Region 3 at nakakuha kami ng kopya. Ano po? Kumuha kami ni Parge Thunder Leo Castillo. Doon po sa PMO, doon kay Lai Bautista, ang representante, isa sa mga interim board. Ngayon, malinaw po na nakalagay doon po sa kanilang bylaws pagdating doon sa proviso ng membership sa Homeowners Association. At nakasaad doon, ang may prioridad na maging miyembro ng Homeowners Association ay yung pong mga head of the family. Ibig sabihin, mga magulang. Kung buhay pa yung tatay ang head of the family. Kung wala na yung tatay, buhay yung nanay ang head of the family. Pagka wala na sila pareho, yung panganay na anak ang magiging head of the family. Yan po ang legal definition ng head of the family. Hindi po totoo yun na yung kumikita na at bumubuhay sa pamilya na anak, ayon ang magiging head of the family. Hindi po totoo yun. Siya lang ang breadwinner. Not necessarily head of the family pag buhay pa yung mga magulang. No? So, yun na nakasada. Prioridad na maging miyembro ng Homeowners Association ang head of the family. Pero, anong ginawa nila? Sa kanila pong ginawang election rules na hindi naman nila ginawang written, kumbaga, may written election rules sila. Pero, ang pinalalabas na nila na po pwedeng maging member ng Homeowners Association
in accordance, sabi nila, with DHS Unit 2024 revised IRR of RA 9904, Section 70, nakasaad po doon. Ha? Na ang pwede lang maging membro sa Homeowners Association ay yung unit owner, number 1. At yung pwede niyang i-autorisa yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama, no ha? At yung mga anak niya. Nasa Section 70 ito na revised IRR 2024. Wala po tayo itinatanggi yan. No po? O ngayon, yun ang kanilang iginigiit ngayon. So, initsapwera po nila yung mga magulang, lolo't lola na mga kwalipikado din ng mga legal na occupants, no ha? Initsapwera din nila yung mga tito-tita, yung mga kuya't ate, initsapwera din nila maging yung katulong na po pwedeng i-authorize na bigyan ng written authorization ng unit owner alinsunod sa 9904 ano po, na mismong batas. Lalanin po natin, itong IRR no, ay hindi batas. Ito ay rules and regulation ginawa ng mga hindi elected na lawmakers. Ang ginawa ng mga mambabatas ay yung Republic Act 1904. At para maging legal itong IRR, dapat may pinaghuhugutan sa 9904. In this case, wala. Sapagkat, ano bang nakasaad doon sa Section 3? Section 3 ng RA 9904, paragraph 1. Nakalagay doon, term definition of terms. Po. So nakalagay po doon sa Section 3 na yon kung sino-sino ang maaring magtatag ng Homeowners Association. At yun nga, pangunahin ay yung home unit owner or buyer. Pangalawa, yung pong mga legal lessee, no, umuupa, yung mga usufructuary, yung pinatitira ng may-ari na para bantayan ng kanyang property. Yan man ay unit, house and lot, or lote lang, no? Yan po. At yung mga legal na occupants, no? Sino-sino yung mga legal? Yun po yung pinatitira ng may-ari sa kanyang unit na walang bayad. Legal niya pinatitira. Sino yun? Siyempre, pangunahin na dyan yung mga magulang. Lolo't lola kung buhay pa. Yung mga ati, kuya, tito, tita. Ano po? Maging mga kasambahay. Maging yung mga visit. Siguro, alam ba, mga malayo ka mag-anak na maging kaibigan niya. Pare, tumira ka muna doon sa bahay ko. Wala ka uupahan doon, bantayan mo lang. Pwede bigyan ng written authorization yan ng unit owner alinsunod dito sa RA 9904 Section 3 paragraph I. Paragraph I. Ano po? Ngayon, pagdating naman po dito sa kapalyong RA 9904 Section 6, malinaw po din po na nakasaad kung sino-sino ang kwalipikado na maging homeowner. At nakalagay doon, siyempre, pangunahin, yung pong unit buyer o purchaser. At siyempre, nakalagay din doon, yung mga usufructuary, legal occupants, leases, blah, blah, blah. Inulit lang, dito sa Section 6 ng RA 9904. No? Ngayon, pagdating po dito sa revised IRR no, ng 2024, dito biglang lumutang itong Section 70. Lalanin po natin, wala po ito sa batas ng RA 9904 mismo, wala din siya sa original na IRR na binalangkas ng SLURB. No? Wala pa po yung DSUD nung mga panahon yun, no? 2010 something. Ngayon, wala yung nakalagay na Section 70. Ano ba nakalagay sa Section 70? Na ang maaari lamang maging miyembro nito pong Homeowners Association ay yung pong mismong unit owner, yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama,
at yung kanyang mga anak. Yun na nakalagay sa Section 70. Pero, wait, there is more. Sabi nga ni Bossing Vic Soto, wait, there's more. Sa kaparehong DSSUD Revised 2024 IRR of 9904, Section 4, Paragraph D. Paragraph D. Malinaw din po na nakasaad doon kung sino-sino ang maaring mag-organisa ng Homeowners Association. At inulit lang, yung pong nakasaad sa Magna Carta of Homeowners and Homeowners Association, ano po, sa definition of terms. So malinaw po, nakasaad sa kaparehong IRR ng DSSUD Revised IRR of 9904 version 2024. Section 4, paragraph D. Ano po? Sino-sino yung mga legal na occupants? Siyempre, yung mga magulang, kasama na yun doon, lolo't lola, tito-tita, ati kuya, mga, kahit na yung mga kaibigan na pinatira sa bahay, ay pa pwedeng bigyan ng written authorization yan, ng may-ari. So, dito pa lang, sa mismong IRR na ipinangangalandakan nitong si Direktor Manila, nagbungguan na ang proviso ng Section 4, Paragraph D at Section 70. Mayroon ng banggaan. Ngayon, pag binangga mo siyempre itong IRR sa batas, sino mananaig? Alangan naman yung IRR. Di ba? Batas po ang mananaig, hindi po yung IRR. Alam ni Ator Ivan Garner yan. Siya po ay abogado Hindi po ba? Siya ay officer of the court. Obligado po siya na pairalin ang rule of law. Ngayon, kung ang alam niya lang po ay yung pong provision nataliwas sa batas, Section 70 ng IRR of 2024 version ng DSSUD, hindi niya alam ang mismong batas at hindi niya rin alam yung provision sa mismong IRR ng 2024 na Section 3, Paragraph D, abay, ang bobo niya. Diba? Ang tanga-tanga niya. Kung hindi niya inaalam yon, wala siyang karapatan na maghari-harian o maging pinuno ng interim board. Ganun naman po kasimple yun. So ngayon, ano po ang ating pinangahawakan dito? Yung pong prinsipyo ng batas na kung tawagin ay verba legis. Plain language of the law. Ika nga sa Tagalog, ang batas, para maging tunay na batas, dapat nauunawaan ng pangkaraniang ng isang naunawaan ng kahulugan ng tao gamit ang kanyang sentido komon, pangkaraniwang sentido komon. Malinaw naman po ang letra at espiritu ng Magna Carta of 9904 kung sino-sino po yung maaring maging membro ng homeowners. Ano po? At ang sabi sa batas, siyempre, kapag ang letra at espiritu ng batas ay malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, abay, huwag na ninyong kalikutin pa. Ipatupad na lamang. Ipatupad nyo na lamang po. No? So, ano po ang dapat na gawin dito na moral, legal, at beneficial to all the Kenyans? Abay, umatras po muna sila ng konti, no? Kailangan po nilang i-remedyohan, i-rectify yung pong paglabag nila sa batas. Kasi may pananagutan po sila doon Deprivation of the right to suffrage of the Kenyans under color of law. Kinulayan po ng batas nila, pinilipit pa, binaluktot, init sa pwera nila yung mga magulang na pangunahing prioridad.
may karapatan, pangunay may karapatan na maging membro ng Homeowners Association. Alinsunod sa gusto nila ipatupad na homeowners bylaws, bylaws ng Homeowners Association. Ngayon, may sinasabi sila na magiging legal din nila pag tinuloy nila yung kanilang halalan, na itsapuera pa rin yung mga magulang at iba pa at yung mga nangungupahan. Legal din daw hanggat sila ay naglabas ng mga abiso. Totoo naman, naglabas pa sila ng mga abiso. Kung sino-sino yung po pwedeng mag-qualify bilang kandidato. Pero dapat yung abiso nila alinsunod sa batas. Hindi po totoo na legal pa rin ang kanilang abiso kung abiso po nila ay taliwas sa umiiral na batas. Tandaan po natin yan, rule of law. Ipairal natin dito, hindi po pwedeng gumawa ng sariling rules of election, ang interim board o yung pong election committee nang hindi po nila inilalapag doon po sa mga homeowners, kinonsulta yung mga homeowners, at idinaan sa butuan pagka may singkian, at kailangan manaig ang mayorya. Simple majority lang, sapat na. Yun ang proseso na nakasaad din sa power ng Homeowners Association ng mga directors. O pwede silang magbalangkas, magpatupad ng bylaws, o ano pa ibang mga rules and regulation, maningil ng mga singilin. Kapag yung pong kanilang gusto ipatupad ay inilapag nila, kinonsulta nila yung homeowners at ginawa ang approval ng simple majority. Tandaan po natin, sa Homeowners Association po, ang hari po rito ay yung pong General Assembly of the Homeowners. Doon po binabalangkas at ina-approval kung ano man po gusto ipatupad sa halalan. Hindi po hari dito yung taga-DHSUD, hindi po. Hindi rin hari dito yung election committee. Hindi rin po hari dito yung pong mga direktor. Lalo na interim lang sila. Hindi po. Ang mga homeowners ang hari dito. Kaya tayong mga matitinong di kanya, sandamakmak po tayo. Marami po sa atin ang hindi conforme at marami nga sa atin bumuboykot sa kanan. Panindigan po natin ang ating karapatan, kanan natin, kinabukasan ng ating mga sarili at mga susunod natin mga tagapagmana. So, ang remedyo, konting atras lang po kayo. Balangkasin po muna natin ang election rules. Alinsunod sa batas. Payagan na tumakbo yung mga kwalipikado naman, yung mga legal na nakatira sa unit mo po. Hingyan mo sila ng written authorization lang, galing sa nangyari, sapat na yun. Huwag na yung verified na notaryado pa na special power of attorney, hindi kailangan po yun, hindi binanggit sa batas po yun, po. At saka po natin tuloy ang halalan. Kung ayaw naman ninyo, edi magkita tayo sa husgado. Kakasuhan namin kayo. Deprivation of right under color of law, grave abuse of discretion, at illegal possession of ugly face. Para lang magkalinawan po tayo. Wala tayo sisiyan pagdating sa dulo. At kahit matuloy pa ito eleksyon nyo, pwede po namin itong ipa-invalidate. Batay sa paglabag, tahasan ninyong paglabag sa batas. Hindi kayo hari. Hindi kayo po pwede magdikta kung ano ang po pwede ninyong gawin at hindi nyo pwedeng gawin. Dapat lahat ng gawin nyo may batayan sa umiiral na batas, hindi sa IRR, sa batas, sapagkat kung taliwas ang IRR sa batas, hindi siya po pwedeng manaig sa batas. Giba siya pag bumangga sa batas. So, di kanyan sa Rinawa ay pag-ambag ako ng kamulatan, ang aking sentido komon, ay nakapag-ambag para sa inyong kamulatan, at asahan ko po na tayong lahat po rito ay magsama-sama, magkaisa para magkaroon tayo ng moral, legal, at beneficial to all Dicanyans na HOA halalan. Ganun na simple po ating hinihingi, Hinihingi lang natin na
ang ating karapatan ay respetuhin. Hindi po tayo humihingi ng sobra. Di ba? Tama na ang sapat. Pwede po inyo lagi nakandang maglingkod. Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilates Lagari po lamang PhD Public Administration honoris causa. Dapat lang juror ka. So, may God bless us all. May God bless Philippines.